Paano nga ba malalaman kung top o bottom na? Ayan mga ka-crypto, kung ikaw po ay pumasok sa mundo ng cryptocurrency, may isang tanong na siguradong pumasok na sa isip mo. Humaaring ito ang mismong dahilan kung bakit ka madalas mapuyat sa gabi. Ito na ba ang pinakatuktok o ang top? O kaya naman, ito na ang pinaka-ilalim or bottom? Ang pangarap po ng bawat trader at investor ay napakasimple lamang sa pandinig. Pumili ka sa pinakamababang halaga at magbenta sa pinakamataas na presyo. Ngunit sa realidad, napakahirap gawin ito. Walang iisang mahiwagang tool, walang kristal na bola, at walang iisang formula na makakapagsabi po sa atin ng eksaktong araw, oras o sentimo ng pinakatuktok o pinakailalim ng crypto market. Gayunpaman ang mga professional na traders at ang mga institutional na analyst ay hindi po nanghuhula. Gumagamit sila ng isang matalinong kombinasyon ng tatlong malalaking aspeto upang malaman kung ang market ay nasa tinatawag po nating top zone. Yan, top zone o bottom zone. Ito ang on-chain data, ang technical analysis, at saka ang market sentiment. Kaya sa video na ito mga ka-crypto ay pag-uusapan po natin ng detalyado ang mga pangunahing signal na ito upang sa susunod na gumalaw ang market, alam natin kung ano ang ating gagawin. Simulan po natin dito sa market peak o ang top zone. Yan, ito po ang pinakamasayang parte ng cycle. Ngunit ito rin ang pinakadelikadong bitag para sa mga walang alam. Ang market top o ang peak. Kapag ang market ay nasa tuktok o malapit na rito, ang buong kapaligiran ay napupuno ng labis na kasakiman o ang tinatawag po nating extreme greed. Dito po pumapasok ang matinding emosyon ng FOMO o fear of missing out. Ang mga asset ay nagiging overvalued kung saan ang presyo ay hindi na tumutugma sa totoong halaga o gamit nito. Ngayon, paano natin ito malalaman? Gamit ang sentiment at mainstream hype. Ang unang tool na madaling tingnan ay ang tinatawag po na Crypto Fear and Greed Index. Yan, madalas po nating mabanggit yan sa ating mga napag-uusapang mga balita. Ngayon, kapag ang indicator na ito ay umabot na sa antas na 85, yan, ang kanyang value ay naging 85 hanggang 100 at nananatili dito sa loob ng ilang linggo or buwan, ito ay isang malaking babala o warning. Nangangahulugan ito na ang mga tao ay masyado na pong kampante. Kasabay nito, mapapansin po natin ang tinatawag na mainstream at saka celebrity hype. Ito po yung panahon na ang mga sikat na artista, mga non-crypto influencers o kahit ang mga ordinaryong kakilala mo, gaya po ng iyong pinsan, ng iyong barbero o ng katrabaho mo na walang kaalam-alam sa teknolohiya ay biglang nag-uusap na tungkol sa crypto. Sila yung mga taong magtatanong sa'yo kung paano bumili ng mga meme coins o ng Bitcoin dahil nabalitaan nilang may yumaman sa kanilang kapitbahay. Kapag titignan mo naman ang Google Trends, ang mga searches para sa mga salitang how to buy crypto o Bitcoin ay umaabot na po sa kanilang all-time high. Kapag ang lahat ng tao ay nag-uusap-usap tungkol sa kung paano yumaman sa crypto, iyan po ang tamang oras para maging kabado. Bakit? Dahil ang mga huling pumasok sa market ay ang mga retail investors na walang diskarte. Sila ang nagiging exit liquidity ng mga malalaking pondo. Kaya isipin po natin mga ka-crypto, kung ang lahat ng tao ay nakabili na, sino ba ang natitirang bibili para itulak ang presyo paitaas? Wala na. Kaya naman,
Ang mainstream hype ay isa po sa pinaka-accurate na sinyales na ang market ay malapit ng maubusan ng gasolina. Ang sunod ay pag-usapan naman po natin ang mga sinyales or signs sa chart na nasa top na or peak na ang market. Ayan. Hindi lang natin ibinabase ang ating desisyon sa nararamdaman ng mga tao. Kailangan din nating tingnan ang mga sinyales sa ating mga chart sa pamamagitan po ng tinatawag na mga technical indicators. Isa sa mga pinakamalakas na signal na nagaganap po sa weekly o daily time frame ay ang tinatawag po na RSI divergence o particular ang bearish divergence. Mangyayari ito kapag ang presyo po ni Bitcoin o ng mga altcoins ay patuloy po na umaakyat at gumagawa ng mas mataas na peak o tinatawag po nating higher highs. Ngunit kung titignan mo ang Relative Strength Index o RSI, ang mga peak nito ay pababa ng pababa o gumagawa ng lower high. Ngayon ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng tinatawag na buyer's exhaustion. Paakyat ang presyo, pero ang lakas o ang momentum ng mga buyers ay humihina na. Para itong isang atleta na tumatakbo pa ay taas sa isang bundok. Patuloy po siyang umaakyat, pero ang kanyang bilis at lakas ay unti-unti nang nauubos. Bukod dito, kapag ang weekly RSI ay lumampas na sa antas na 75 hanggang 80 plus, nangangahulugan nito na ang market ay labis na overbought na. Dito rin natin madalas makita ang tinatawag na alt season parabolic move. Sa bahagi ito ng cycle, si Bitcoin ay karaniwang nagsisimula ng mag-sideways o bumaba ng kaunti dahil ang mga malalaking investors ay nag-aalis na ng kanilang pondo rito. Ang perang ito ay inililipat nila sa mga altcoins, lalo na sa mga low cap o mga meme coins. Ito yung mga araw na makakakita ka ng mga coins na lumilipad ng 5 pesos hanggang 10 beses ang laki o 5 times to 10 times sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga retail traders ay tuwang-tuwa dahil akala nila ay hindi na matatapos ang pag-akyat. Ngunit sa likod ng mga eksena, ito na pala ang huling yugto ng pamamahagi ng mga whales bago ang malaking pagbagsak. Pag-usapan naman po natin ang on-chain data ng market peak. Ang kagandahan po sa teknolohiya ng blockchain ay transparent ang lahat ng mga transaction. Dito papasok ang tinatawag pong on-chain metrics upang makita natin ang aktual na galaw ng pera sa loob ng network. Ang isa sa mga pinakatanyag na indicator na ginagamit ng karamihan ay ang tinatawag pong MVRV-Z-score. Yan, madalas na rin nating nababanggit yan sa mga balita natin. Ang tool na ito ay naghahambing po sa market value at realized value ng Bitcoin upang malaman kung ang presyo ay pataas o masyadong mataas. Kapag ang MVRV-Z score ay umabot na sa pulang zona o lumampas na sa antas na 3.0 hanggang 4.0, malinaw ang ipinapakita nito, kung saan ang market ay labis ng overvalued kumpara sa aktual na cost basis ng mga holders. Ang isa pang mahalagang metric na dapat po nating bantayan ay ang tinatawag pong exchange inflows. Sa pamagitan po ng data sa blockchain, makikita natin kung kailan nagpapasok po ng crypto ang mga whales o ang mga dambuhalang investors mula sa kanilang mga personal o private wallet patungo sa mga centralized exchanges. Wala pong ibang dahilan kung bakit magpapasok ng dambuhalang halaga ng crypto ang isang whale sa isang exchange kung ang maghanda ang maghanda
na magbenta o mag-take profit. Ayan. Uulitin ko, walang ibang dahilan kung bakit magpapasok ng dambuhala o malaking halaga ng crypto ang isang whale sa isang exchange kung maghanda na magbenta o mag-take profit. Kapag nakikita po natin sa data na dumarami ang supply ng crypto sa mga exchanges habang ang presyo ay nasa all-time high, ito po ay isang malakas na indikasyon na ang supply ay malapit ng dagsain ng market. Kapag mas marami ang gustong magbenta kaysa sa gustong bumili, ang kasunod po niyan ay ang mabilis na pagbaliktad ng trend. Kaya gagamit po tayo rito ng isang halimbawa. Isipin po natin ang isang goma o yung rubber band. Ang presyo ng market ay parang goma na hinihila ng mga tao paitaas dahil po sa sobrang kasakiman. Habang dumarami po ang bumibili dahil sa FOMO, mas lalong nahihila ang goma paitaas at nagkakaroon nito ng matinding tensyon o pressure. Ang MVRB-Z score at ang overbought na RSI ang nagsasabi po sa atin kung gaano nakatensyonado ang gomang ito. Sa oras na mapagod ang mga buyers at bumitaw ang pressure, ang gomang ito ay mabilis at marahas na babalik sa kanyang orihinal na posisyon sa ilalim. Ang marahas na pagbalik na yan ang simula ng bear market. Ngayon ay dumako naman po tayo sa kabaliktaran ng cycle. At yan po ang market bottom o ang tinatawag nating floor o sahig. Ito ang pinakamasakit, pinakamalungkot at pinakamahabang parte ng cycle para sa karamihan. Yan, dito po kasi nagaganap ang tinatawag na capitulation. Yan, capitulation. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung tuluyang pagsuko ng mga investors dahil po sa matinding takot o kawalan ng pag-asa. Kung titingnan po natin ang sentiment at saka market behavior, ang fear and greed index ay bumababa sa napakababang antas. Karaniwan po ay sa loob ng 10 hanggang 15 or 15 na range. 10 to 15 range na nagmamarka po ito ng extreme fear. Sa mga panahong ito, ang narrative sa mga balita at sa mga social media platforms ay nagbabago na po ng lubusan. Ang mga tao na dating sumisigaw ng to the moon ay bigla namang magsasabi na patay na ang crypto o isa lamang itong scam. Ito po ang yugto ng tinatawag na Max Pain. Sunod-sunod ang mga negatibong balita o FUD sa buong mundo. Maaring may mga malalaking crypto platforms na nalulugi, mga pagkabigo ng mga project o mga banta ng regulasyon at pagbabawal sa mga gobyerno. Dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanilang pera, ang mga retail investors na nakabili po sa tuktok ay nagpapasya ng magbenta kahit palugi na ng malaki. Ang panic selling na ito ang nagpapasabog sa mga huling support levels ng presyo. Ang capitulation, capitulation ay ang huling linis ng market. Kailangan pong maubos ang mga speculators at ang mga taong walang pangmatagalang plano upang ang market ay makabuo ng isang matibay na pundasyon. Kapag nararamdaman mo na ang emosyon na ayaw mo nang tignan ang iyong portfolio dahil po sa sobrang kulay pula nito o red na red ito, at kapag ang mga tao sa paligid mo ay nagsasabi na hindi na sila babalik sa crypto, iyan ang psychological na senyales na malapit na o narito na tayo sa bottom zone. Ang takot ng retail ay ang pagkakataon ng smart money. Para naman sa mga mahilig magbasa ng chart, ang bottom zone ay nagpapakita rin ng mga malilinaw na technical indicators. Ang pangunahing signal na hinahanap po ng mga buyers ay ang bullish RSI divergence. Nangyayari ito kapag ang presyo ng asset ay patuloy na bumababa at gumagawa ng mas mababang ilalim o lower low sa chart.
Ngunit kung titingnan mo ang Relative Strength Index o RSI, ito po ay gumagawa naman ng mas mataas na ilalim o higher low. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita po na kahit bumababa ang presyo, ang puwersa o ang lakas ng mga nagbebenta ay unti-unti nang nauubos o tinatawag po nating seller's exhaustion. Ang mga bears ay nawawalan na ng lakas para itulak pa ang presyo sa mas mababang antas. Bukod dito, kapag ang weekly RSI ay bumaba na po sa antas na 30 o mas mababa pa, ito ay isang napakabihirang pangyayari sa kasaysayan ng crypto. Ang ganito pong antas ng RSI ay madalas na nagmamarka ng isang generational bottom. Isa po itong pagkakataon na nagaganap lamang isang beses sa loob ng ilang taon, kung saan ang asset ay labis na oversold o handa na para sa isang pangmatagalang pagbawi or recovery. Ngayon ay balikan po natin ang data mula sa blockchain upang makita kung ano ang ginagawa ng mga pangmatagalang holders sa aspeto ng on-chain metrics. Sa bottom zone, ang MVRV-Z-score ay bumababa po sa ibaba ng antas na 0.1 o kaya naman ay nagiging negatibo at pumapasok po sa tinatawag na green zone. Ang ibig pong sabihin nito sa aspeto ng matematika ay simple lamang. Ang kasalukuyang presyo ng market ay mas mababa na kaysa sa average na presyong pinagbilhan ng buong market. Sa madaling salita, halos lahat ng tao sa market ay nasa estado ng kalugian. Yan, or loss. Historically, tuwing pumapasok po ang indicator na ito sa green zone, ito ang pinakamagandang pagkakataon sa kasaysayan para mag-accumulate ng asset. Kasabay nito, makikita natin na ang presyo ni Bitcoin ay bumababa malapit o mas mababa pa sa tinatawag na realized price. Ang realized price ay ang average cost basis ng buong network. Ang tunay na halaga ng puhunan ng lahat ng tao. Kapag ang presyo ay mas mababa rito, ibig sabihin ay discounted ang buong network. Ang pinakamahalagang on-chain signal sa bahaging ito ay ang exchange inflows. Sa kabaligtaran ng market top, dito naman natin makikita ang patuloy at dambuhalang paglabas ng crypto mula sa mga exchanges patungo sa mga private at malamig or cold wallet, yan, or mga cold wallets ng mga long-term holders at mga institutions. Ang ibig sabihin nito, ang mga smart money at mga whales ay tahimik na nag-a-accumulate. Binibili nila ang mga ibinentang crypto ng mga nag-panic sell at itinabi ito para sa pangmatagalang panahon. Dahil dito, nababawasan po ang supply na pwedeng ibenta sa market, na siyang nagiging daan upang magkaroon po ng kakulangan sa supply sa hinaharap. Gamitin natin muli ang ating halimbawa kanina na goma o yung rubber band. Sa pagkakataong ito, ang goma naman ay hinihila pababa. Yan, pababa ng napakatindi dahil po sa labis na takot at saka capitulation. Ang bawat negatibong balita at saka panic sell ay nagdaragdag po ng pressure pababa. At ang goma ay lalong umuunat. Ang negatibong MVRV-score at ang oversold RSI sa ilalim ng antas na 30 ang nagsasabi sa atin kung gaano na katensyonado ang goma sa ilalim. Ang mga whales ay hawak ang kabilang dulo ng goma sa pamamagitan po ng exchange inflows. Sa oras na maubos po ang mga sellers at bitawan ang pressure pababa, ang gomang ito ay marahas at mabilis ding papalo paitaas patungo sa panibagong cycle ng bull market. At ayan sa kabuuan, napakahalagang tandaan na walang indicator, metrics o chart ang 100% accurate
na makakapagsabi ng eksaktong araw o oras kung kailan magsisimula ang pagbagsak o ang pag-akyat. Ang paghahanap sa perpektong top o bottom ay isa pong sugal na madalas ikinalulugi ng marami dahil po sa huli. Ang market ay pwedeng manatiling hindi logical ng mas matagal kaysa sa kaya po nating panindigan. Ang pinakaligtas, pinakamatalino at pinakaprofesional na diskarte na ginagawa ng mga matagumpay na investors ay ang paggamit po ng tinatawag na mga zones. Imbis na hulaan ang exact bottom, gumagamit po sila ng diskarte tulad po ng DCA or dollar cost averaging sa loob ng bottom zone. Unti-unti po silang bumibili kapag ang fear and greed index ay nasa extreme fear, kapag ang RSI ay oversold, at kapag ang MVRV-Z ay nasa green zone. Sa kabilang banda, kapag ang market naman ay pumasok na po sa top zone, kung saan ang lahat ay sakim, ang mga artista ay nag-a-advertise ng mga barya, at ang data ay nagpapakita ng labis na overvaluation, dito po sila unti-unting nag-a-apply ng take profit strategy. Yan. Take profit strategy. Kinukuha na po nila yung kanilang mga kita. Kaya wag po nating laging harangin na makuha ang pinakahuling sintimo ng trend. Ang mas mahalaga ay ang magkaroon po ng isang malinaw na plano, disiplina sa sarili at sapat na kaalaman upang hindi po maging biktima ng sariling emosyon sa loob ng pabago-bago at kapanapanabik na mundo ng cryptocurrency. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.